Romance at the bookstore. Sa puso lamang makikita ang tama. Kung ano ang mahalaga ay hindi nakikita ng mga mata. Ako ay nagtatrabaho sa isang bookstore sa loob ng higit sa isang taon na walang romantikong mga prospect. Ngunit nang may isang partikular na babae ang kinuha upang gawin ang parehong trabaho tulad ng sa akin. Pareho naming naalala ang mga unang salita na sinabi ko sa kanya. Kahit na magkaiba kami ng interpretasyon ng mga salitang iyon. "Oh, ikaw pala si Jennifer," sabi ko nang makaharap siya sa unang araw ng trabaho niya. Ang ibig kong sabihin ay narinig ko ang tungkol sa kanya mula sa isang mutual friend. Bago siya nagsimula, iniisip pa rin ni Jennifer na ang aking pahayag ay mahigit na negatibong mga kahulugan kaysa sa inaasahan ko. Ngunit iyon lamang ang mga salitang naisip ko habang tinatamaan ng pag-ibig sa unang tingin. Totoo na sa ilang sandali sa unang pagkikita ng isang tao, maaari tayong magambala ng pisikal na kagandahan. Mahaba, pulang buhok, makinis, porselana na balat. Ang ngiti na pinakamagandang nakita ko, ngunit unti-unti itong nagiging panloob na kagandahan. Nang mas nakilala siya, lalo siyang gumanda. Lumiwanag ang kanyang panloob na kagandahan. Hindi ko hinahanap si Jennifer at hindi niya rin ako hinahanap. Ngunit ang pag-ibig sa unang tingin ay mahirap labanan. Nang magkasabay ang oras ng aming trabaho, nagtatrabaho kami sa tabi ng isa't isa sa bookstore. Nag-iimbak kami ng mga libro. Tinutulungan namin ang mga customer na mahanap ang mga pamagat na hindi nila mahanap na mag-isa. Palihim kaming tumitingin sa isa't isa mula sa kabilang side ng bookstore. Nagbanding kami sa mga talakayan tungkol sa mga gawa na may mga akda na pareho namin hinangaan at pinagtawanan ang inakala naming guilty pleasure ng isa't isa. Kaniya, Nora Roberts, akin, Stephen King. Pagkaraan ng 2 buwan nito, napunta kami sa aming unang date at nagpatuloy na nagkita sa gitna ng mga staff habang nagtatrabaho at tumatambay sa aming mga bakanting oras. 3 buwan pagkatapos ng unang date na iyon, nakatakda ako magsimula sa isang 4 na linggong backpacking trip sa Chile na pinlano ko bago makilala si Jennifer. Noong gabi, bago ako umalis, binigyan ako ni Jennifer ng isang plato ng homemade chocolate chip cookies na nakaantig sa akin ng higit sa ano paman, na para bang wala na siyang magagawa para mas mapabilib ako. Pero mas pinahangan niya ako. The Little Prince ni Antoine de Saint-Exupéry. Ang libro ay isa sa mga paborito niya at alam niyang hindi ko pa ito nababasa. Gusto niyang dalhin ko ito sa aking paglalakbay para maalala siya. Mawawala ako saglit, gumagala ng walang pakialam sa mundo. Ngunit binago ako ng mga cookies na iyon at ng aklat na iyon. Ang naramdaman ko tungkol sa kung asaan ako uuwi. Hindi pa kami umabot sa puntong sasabihin namin mahal namin ang isa't isa. Pero pareho namin naramdaman na parating na. Bilang isang book lover sa aking sarili, alam kong gumagawa siya ng isa pang malaking hakbang sa pamamagitan ng pagtitiwala sa akin sa kanyang paboritong libro. At sinabi nito sa akin ang lahat na kailangan kong malaman tungkol sa kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa akin. Sa overnight flight ko papuntang Santiago, binasa ko ang The Little Prince cover to cover. Ang kwento ay tungkol sa paglipad palayo sa mga responsibilidad ng may sapat na gulang, pagkaligaw ng landas, paglalakbay sa pagitan ng planeta, pagkuha ng kaalaman, at paghahanap ng daan pauwi. Hindi ko maiwasang isipin si Jennifer habang hawak ko ang libro. Sa kandungan ko at binabasa ang mga salita nitong kamanghamanghang imahinasyon ng kwentong ito. Kung paano hindi ko napigilan ang pakiramdam ko na ako ay nasa ilalim ng spell of love at first sight noong una kami magkita. Hindi ko napigilan ang pagnanasang makita siyang muli sa aking pag-uwi. Sa madaling salita, 2 linggo sa aking paglalakbay, ang aking pakiramdam ng pangungulila ay tumindi. Hindi ko pa kailanman inabandona ang paglalakbay noon, ngunit seryoso kong iniisip na umuwi ng mas maaga. Namiss ko ang pamilyar sa aking buhay sa bahay, ang pagtatrabaho sa bookstore at pagkikisalamuha sa mga taong nakatrabaho ko, lalo na sa isang tao. Kaya nag-book ako ng ticket pa uwi. Pagkatapos ng 12 oras na biyahe pabalik sa Canada, tinawagan ko si Jennifer.
Nang sagutin niya ang telepono, sinabi ko, "Oh, ikaw pala si Jennifer." Inaasahan kong iba ang tono nito kaysa sa unang pagkakataong ginamit ko ang linyang iyon. Hindi bababa sa alam niyang ako iyon sa kabilang dulo ng telepono at nagpahayag ng pagtataka tungkol sa pag-uwi ko ng mas maaga. Natutunan ko sa sobrang layo na what is essential is invisible to the eye. Nakikita kong binabasa mo ang aking libro, sabi niya. Ito ay isang quote mula sa The Little Prince na naalala ko upang mapabilib siya sa loob-loob ko. Naging halata na ang pagsasama namin sa pag-uwi ko. Malamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang pisikal na piraso ng kanyang kasama sa akin sa anyo ng kanyang paboritong libro. Hinimok akong umuwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagkatapos kong makatulog sa aking jet lag, nakita kami kinabukasan at ang una kong ginawa ay ibalik sa kanya ang The Little Prince. Sinamahan ako nito sa libo-libong kilometro at ang mga matatalinong salita nito ay ang nagbigay sa akin ng maraming pag-iisip. Ngunit mula sa isang book lover patungo sa isa pa, alam kong kailangan kong ibalik ito kaagad. Now that I've read it, I see what it's your favorite. Thank you for trusting me with it. Ibabalik mo, kailangan ko ng dahilan para umuwi ka. She smirked. Alam ko bumalik kami sa dati naming pag-iimbak at pagtitinda ng mga libro. Hindi na lihim na nag-i-enjoy ulit sa company ng isa't isa sa ambience ng bookstore. Engaged kami makalipas ang 8 buwan at ikinasal kami ng 6 na buwan pagkatapos noon. Nagkakilala kami dahil sa mga libro at nag-ugnayan kami sa isang partikular na libro. Kahit na pinaghiwalay ng mga kontinente, ngunit nanatili kami magkasama sa loob ng 13 taon at nagdaragdagan pa dahil sa kwento ng pag-ibig na patuloy namin isinusulat sa aming sarili.